Hello guys! Hello para to sa lahat ng Pisces. Pisces, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is timeless reading. So, ito ay para sa lahat ng Pisces na nanonood sa ngayon. So, kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe Pisces. And paki-press ang notification bell button para updated ka sa mga videos na ina-upload ko everyday. So, Pisces, ano ba ang message sa'yo ng baraha? This is general reading. So, tingnan natin. Okay? First two cards natin is illusion and money. Okay? So, yung first card mo dito is illusion. Siguro, emotionally or financially, marami kang mga pinagdadaanan na financial problems or maraming financial stresses sa buhay. And dito sinasabi ng barahan na kailangan mong tanggapin yung katotohanan. Okay? Dito sinasabi ng barahan na tanggapin mo ang katotohanan, tanggapin mo kung ano yung para sa'yo or kung ano yung nangyayari sa'yo sa ngayon. If ever lang, kung financially stable ka sa ngayon, siguro hindi ka makaka-resonate dito kasi wala ka namang illusion na nararamdaman or mga unrealistic goals siguro. But if you are having financial problems, kung may mga parang anong tawag dyan, unrealistic goals, unrealistic solution sa mga financial problems mo, kailangan mo siyang i-let go. Okay? So, dun lang tayo sa katotohanan, dun lang tayo sa totoo. Okay, next card mo dito is money. Money is find a way to abundance. So, find a way to abundance. Sinasabi na if may pera ka sa ngayon, be grateful, be thankful sa lahat ng blessings na meron ka ngayon. If wala ka namang pera sa ngayon, hanapin natin yung strength na meron tayo. So, parang ganun din, be thankful and grateful. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, financial and emotional, magpasalamat tayo, maging grateful tayo sa kung ano yung meron tayo. Kumbaga, focus tayo sa kung ano yung meron tayo. Huwag tayo magfo-focus sa kung ano yung wala sa atin. Okay? Okay. Okay, next card natin. Pisces, Pisces, Pisces. Tingnan mo kung ano ang message sa'yo ng baraha. Okay. First card natin is growth. This card is parang sinasabi sa iyo Pisces ng baraha na number 6 siya. It's chariot card. So this chariot card is parang sinasabi na may posibleng magbo-blossom sa buhay mo. Blossoming abundance. So parang like for example, kung ano yung ginagawa mo sa ngayon, it's either business, relationship, career, eto ay magbo-blossom siya. So eto ay kumbaga yun, magbo-blossom talaga. May growth, may abundance na posibleng darating. Or kung ano man tong pinaplano mo sa ngayon, Pisces. So, comment down below if marami kang pinaplano para sa pag-unlad mo, pinaplano mo sa buhay, or sa kung ano pa man. Okay. Okay, Pisces. Okay, first two cards natin, Pisces. Sinasabi ng baraha sa'yo na isang direksyon, Pisces, ang parang pinipresent sa'yo ng universe. Isang direksyon yung parang pinapakita to sa'yo. Okay? Parang itinuturo ka. Parang itinuturo sa'yo ng universe, eto Pisces yung kailangan mong gawin. Eto Pisces yung kailangan mong sundin. Parang like pathway siya. Direction. So, yung direction na to, Pisces, sinasabi ng baraha na ito ay para sa stability ng iyong buhay, financial and emotional. So, family stability siya. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Pisces, na kung may direction ka na gustong tahakin, ito ay talagang para sa stability and balance. So, nakikita natin, maraming rason para mag-celebrate ka is because of financial stability, family stability, balance. Pwedeng may Pisces dito na tapos na yung hinuhulugan niyang bahay at lupa,
may Pisces dito nakapag-ipon na siya, handang-handa na siya sa pagpapatayo ng bahay, pagpapakasal, pagkakaroon ng anak, parang ganun. Or yung iba sa inyo dyan is yung direction talaga na tinatahak nyo ngayon is para sa stability na. Ayaw nyo na ng paggewang-gewang, ayaw nyo na ng imbalance. So, nakikita ko sir dito, sinasabi ng bara sa'yo Pisces na kailangan mo na sigurong mag-focus sa kung ano yung importante sa ngayon. Okay? Like, sinasabi ng bara sa'yo dito na stability and balance yan. So, siguro maraming mga kumbaga, magbabalance sa buhay mo. Okay? Like, may balance, harmony, and partnership ang posibleng darating sa'yo. So, since 4 sides din siya, 4 parts, sinasabi na meron din parang relationship balance, fairness, and emotional equilibrium. So, ngayon, nakikita ko siya dito, Pisces, na meron kang mga personal needs na kailangan mong i-assess or meron kang mga personal wants and goals na kailangan mong i-prioritize. Okay? But spiritually, sinasabi ng dalawang barahang ito na may healing. Kasi ano to balance is number 4. Ito is direction siya na talagang magdadala sa'yo ng sobra-sobrang healing. So dito sinasabi ng baraha na may healing renewal. Okay? May mga parang resolution, liwanag, clarity sa mga unresolved emotional imbalances, parang ganon. So, let go of your past kasi papunta ka na dun sa direction na yun Queen of Swords na siya. So, let go of the past, okay? And yung mga wounds and embrace na natin yung peace and harmony, okay? So, since 4 siya, sinasabi ng bara sa atin na ito na yung perfect moment para tapusin na natin yung mga emotional problems, mag-set na tayo ng boundaries para kumbaga protection na yung sarili mong peace or kung gusto mo, i-deepen mo yung bond sa loved ones mo. Okay? So, powerful time ito para sa inyo Pisces para mahalin mo yung sarili mo, patawarin mo yung sarili mo, patawarin mo yung mga tao, and simulan na natin yung pagbabago. Okay? And yun ang nakikita natin dito Pisces para sa inyo. Okay. Wow. So, dito naman, sinasabi sa iyo Pisces ang barahan na you are super excited. Okay? You're super excited. You're super confident. Kasi, isang financial news, isang financial confirmation, parang ganon, ang posibleng darating sa iyo. Okay? So, dito sinasabi ng barahan sa iyo na sobra-sobra kang grateful and thankful. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na may Pisces na priority niya yung peace of mind. Like, for example, marami siyang success sa buhay, pero instead na parang i-boost na yun, di pa parang ipagmalaki yung success, ang ginagawa niya, parang nasa sitwasyon siya na low-key lang siya, pero successful siya. Sobrang quiet niya, pero masaya siya. Parang gano'n. So, nakikita ko sa'yo dito na nasa tamang direction ka. Hindi ka na yung tulad ng dati na kailangan mong hingin yung validation ng pamilya, ng kaibigan, ng mga tao. So, nakikita ko siya dito na you are abundant, grounded, and drama-free. Parang gano'n. So, sobra-sobrang, kumbaga, anong tawag dyan? Sobra-sobrang katahimikan. Itong nakikita ko sa'yo, Pisces. Okay? So, these two cards, since emotional and financial yung dalawang yan, sinasabi ng baraha sa'yo dito na yung patterns, yung pag-asa, yung hope, yung heartaches natin, yung deepest desires natin, ay posibleng mag-illuminate na starting ngayon. Okay? So, money matters, financial success, financial new beginnings. Nakikita ko yung reset. Reset siya. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na stop people pleasing, lalo na sa pera. Tulungan mo yung buhay mo, yung sarili mo, tulungan mo din yung pamilya mo, talaga yung intimate, yung family, like yung father, yung kapatid, pamangkin ako. So, kung dati kang generous sa ibang tao, okay, sabihin na natin na kapamilya, like kapinsan, tiyahin, pero ngayon, sinasabi ng baraan na kailangan mo nang i-prioritize yung talagang intimate mo, 'di ba? Oh.
Eight of Cups, nakikita ko sa'yo dito, Pisces, na you're moving away. Di ba? Parang turning point ito para sa'yo. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na tatapusin mo talaga yung mga people pleasing na yan, yung mga negative connection, parang ganun. So, nakikita ko yung healing talaga. Okay? In romance and friendship, deserve mong mahalin, Pisces. Deserve mong ipaglaban. Deserve mo din na pasalamatan, i-appreciate. So, nakikita ko sa'yo dito yung energy na talagang turning point ito para sa'yo. Okay? Next card natin is Ace of Pentacles and then the Chariot. It's double confirmation yung growth. So, sinasabi sa'yo dito, Pisces, palakpakan mo yung sarili mo. Congratulate yourself. Kasi, dito sinasabi parang naiiyak ako. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko alam. Siguro maraming Pisces dito na nakaranas sila ng pagtataydor, backstabbing, like ganyan, rejection. And now dito sa Ace of Pentacles na to, sinasabi ng baraha na isang talagang pinto siya para makapunta ka na doon sa financial destination mo. So, sinasabi ng baraha na it's a good karma. Good karma kasi ginawa mo yung best mo eh. And mabuti kang tao. Marami kang natulungan pero instead na pasalamatan ka, ang nakuha mo is backstabbing, pagtatraidor or anything. Dito sinasabi na ang Chariot na to is growth, stability. 'Di ba? So growth, abundance. So ihanda mo ang sarili mo, Pisces, para sa kung ano man na success na to na ipinipresent sa'yo ng universe. Okay? Lahat magsisimula. Nandito yung Zero the Fool, lahat magsisimula. So, even partnership, even like business or any connection, diba? You're powerful. Super powerful ka. Nakikita ko sa'yo dito, Pisces, kahit sa pamilya, sa kaibigan, sa kapitbahay, or sa kung saan pa man, sobrang threat ka para sa kanila. Hindi ko alam kung bakit, pero you are powerful. You're empowered. Parang mag-isa ka lang na lumalaban sa buhay, pero ang tingin sa'yo ng tao, napaka-powerful mo, na hindi ka nila kayang sirain, galawin na mag-isa lang sila. So, kailangan nilang magsama-sama. So, nagbabind sila together, band together, parang ganun, para sila sirain ka. So, may GC sila para sirain ka, parang ganun. So, dito nakikita ko, okay lang yan, sirain ka nila, backstab ka nila, pag-usapan ka nila, basta ang sinasabi ng baraha, lahat ng yan, ang ipapalit sa'yo ng universe ay success, travel, relocation, car, new beginnings, new partnership, new collaboration, and power. Nakikita ko, you're super powerful. So, understandable kung bakit ka pinagkakainggitan. Thank you guys for watching. Bye!